Mahal kong hari, ano ang iyong nararamdaman? Hindi ko alam, mahal ko. May napanaginipan ako na si Don Juan ay binugbog ng 2 tao at itinapon sa isang balon. Ang tanging lunas ng sakit na ito ay ang awit ng ibong Adarna. Kahirap hanapin ang ibong Adarna. Ito na siguro ang sinasabi ng aking ama. Umupo siya sa ilalim ng puno at naghintay. Dumating ang ibong Adarna, tumawid. Nakatulog si Don Pedro at nadumihan ng dumi ng ibon. Naging bato. Saan ko, ibong Adarna? Narito rin pala ang punong ito. Umupo siya sa ilalim ng puno at nagantay. Dumating ang ibong Adarna at tumawid. Nakatulog si Don Diego at nadumihan ng dumi ng ibon. Naging bato. Sa paglalakbay ni Don Juan, may nakita siyang matandang leproso. Naawa si Don Juan sa kanya, kaya binigyan niya ng pagkain. Salamat, Prinsipe. Bilang ganti, tutulungan kita. Dahil sa pagkamasunuri ni Don Juan, agad niyang sinunod ang mga sinabi ng matandang leproso at agad nang humingi ng tulong sa ermitanyo. Ang aking ama ay may sakit na ang tanging lunas ay ang awit ng ibong Adarna. Ang ibong Adarna ay mahirap pulihin sapagkat sa engkanto niya na wala pang takatalo. Makinig ng mabuti, narito ang 7 dayap at 1 gintong sinta. Kapag dumating ang ibon, sugatan mo ang iyong palad. Gamit ang dayap para hindi ka makatulog sa awit niya. Kapag dumumi siya, iwasan mo at gamitin ang sintas upang igapos siya. Nagpatuloy si Don Juan at nakita ang puno ng Pedras Platas. Ito na nga, Tagumpay si Don Juan sa paghuli ng ibong Adarna. Si Don Pedro at Don Diego ay nagtaksil kay Don Juan sa pamamagitan ng pagbubog sa kanya at nakuha ang ibon. Pagkatapos dinala sa hari, Ito ang ibon na aming nahuli. Ito pala ang ibon. Ang pangit nito. Si Don Juan ay ginamot ng isang ermitanyo na nakilala niya sa libis ng bundok. salamat po sa paggamot sa akin. Ano ang aking nararapat na ganti na dapat mo ibigay sa iyo? Ang karidad ay walang gastos. nagpaalam silang dalawa at bumalik si Don Juan sa Berbania. Normal na kalagayan ang ibon at nagsalaysay sa mga pangyayari sa pamamagitan ng hari na parusahan ang 2 magkapatid na nagtaksil. Ngunit hindi nangyari dahil hindi kaya ni Don Juan na ito ay mangyayari. Palayasin ko kayo ang dalawa. Taksil! Patawarin mo po sila. Hindi ko kaya na sila ay malayo sa akin. Don Juan, binigyan ng ikalawang pagkakataon ng hari si Don Pedro at Don Diego. Mga anak, bantayin ninyo ang 3 ibong Adarna
sa gabi at bawat isa ay 3 oras. Subalit, sa kainggitan ni Don Pedrong pinatawad nagtaksil muli. Ipinalayan niya ang ibon na sinasabing bantayin. Bago sa madaling araw, umalis si Don Juan. Ito ang maganda, nakatago ang may kasalanan. Nila si Don Juan at matagumpay na tagpuan sa bundok Armenia. Gusto namin sumama ka sa akin sapagkat masaya kapag kayong 3 ay makakaroon kahit anong mangyayari. Ang balon na ito ay puno ng hiwaga. Kung ano ang dapat gawin ay pumasok sa loob upang malaman. Ayon, saan kita itatago sa higante? Hindi gaanong nakatagal dumating ang higante at naglaban si Don Juan at ang higante. Natuwa si Doña Juana sapagkat natalo ang higante. O Don Juan, aalis ka ba nang wala ang bunso ko na si Doña Leonora? Sunduin mo siya at magsabi ka na gusto ko siyang kausapin, ngunit pinoprotektahan siya ng isang serpente. Hindi mo ba nalalaman na mapanganib ang serpenting ito at kahit sino ay tiyak na mamamatay? Hindi gaano masakit ang mamatay mula sa isang sakuna kaysa mamatay sa kawalan ng iyong pangangalaga. Pinutol ang mga ulo ng serpente ni Don Juan at namatay ito. Noong si Don Juan ay umalis na sa balon, may nalilimutan ng prinsesa na ang singsing na namana sa kanyang ina, kaya si Don Juan ay pumasok muli sa balon. Ngunit pinutol ni Don Pedro ang lubid at iniwan si Don Juan. Napanaginipan ng hari na ang bunsong anak na tinali ay hinulog sa balon at sinampal sa mukha. Ito ay ang dahilan sa pagkasakit muli ng hari. Ibinabahagi ng dalawang magkapatid kung sino ang kanilang mapapangasawa. Naming anak si Don Juan, ngunit itong 2 prinsesa na aming natagpuan. Ako ang iyong tatanungin, si Doña Leonora ang aking pakasin. At kay Don Diego ay si Doña Juana. Nangako akong mabubuhay mag-isa sa loob ng 7 taon simula nang maulila ako. Ipatuloy ang pagpanata. Si Don Pedro ay umunawa. Papasa si Don Juan dahil hindi natupad ang gusto niya. Nakita ng mahiwagang lobo si Don Juan at ginamot niya ito. Agad na gumaling ang prinsipe. Sa ibabaw nagpaalam ang dalawa at si Don Juan ay huminga sa isang puno at dumating ang ibong Adarna sa sanga nito. Ang luna sa paghihirap at kalungkutan na ito ay ikaw, Don Juan. Pag-asa ko na buhay ka at darating ang aking mahal. Hindi niya bubuksan ang pinto kahit si Don Pedro kung hindi ito si Don Juan. Pagkatapos sa paghingi ng tulong ni Don Juan upang makarating sa Reno de los Cristales, ay sa wakas ay nakarating siya roon at nakita si Doña Maria Blanca, na siyang sinasabi ng ibon ang magiging mahal ni Don Juan. Dahil hindi na mapipigilan ang pag-ibig, ninakaw na ang perpektong damit ng prinsesa. Kung sino ang kumalaking damit siya ay papatayin ko. Huwag ko pong maging sala ang sa damit mo nakuha, sapagkat ito ang likas na pagsinta at panghahas. Kung ako ay nakasala, ay may parusa, hayaan itong maghintay. Itinuro ni Doña Maria kung saan kinaroroonan ng kanyang ama. Ginawa ni Don Juan ang sinasabi ng prinsesa kung ano ang kanyang dapat gawin sa pakikitungo ng hari at binigyan agad siya ng mga napakahirap na utos. Nang gabi ay dumating si Doña Maria kasama ni Don Juan upang tuparin ang utos ng kanyang ama. Pagkagising ng hari sa umaga, nagulat siya dahil nakita niya ang tinapay. Sa mga sumusunod na mga araw, binigyan muli ni Haring Salermo si Don Juan ng mga pagsubok, subalit sa tulong ni Doña Maria, nalalampasan ang mga ito. Haring makapangyarihan, pakinggan niyo ang aking hinaing.
Ang pait ng aking nararanasan, ako po ay tumira sa isang madilim na balon, kung saan ako ay niligtas ni Don Juan mula sa serpente. Nang kami po ay paalis na, naalala ko ang mahalagang singsing na nabili ng aking ina. Kaya nagbalik si Don Juan sa balon, ngunit sa kasamaang palad, si Don Pedro na puno ng inggit ay pinutol ang lubid at si Don Juan ay bumagsak. Ang aking puso ay nagduro. Ngayon ko lang nalaman na gusto ng tao ang batas na liko, subalit sa tumpak ay lumayo. Sa sobrang galit, hinayaan niyang bumaha ang kastilo mula sa tubig ng kanyang prasko. Huminahon ka, aking Gilyo. Kahit ano ang mangyayari, ikaw ang akin at ako ay iyo. Si Doña Leonora ay nararapat sa pagmamahal. Ito ay utos ng simbahan. Ang una ay may karapatan sa pag-ibig ni Don Juan. Ang mukha ng prinsesa ay hindi nakalimutan ng mga tao. Pareho silang kinoronahan, si Don Pedro bilang hari at si Doña Maria bilang reyna. Sa bagong hari, naging maayos ang lahat, at lahat ay sumunod sa kanya, at kanilang mga gawa at pamamaraan ay namana ng mga tao. Kaya nang sila'y pumanaw, nagluksa ang buong reyno.